Inihirit ni Coach Delta Pineda na makapasok din sa hanay ng Gilas si Justin Arana, katulad ni Juan Gomez de Leaño at Justin Baltasar. Tila sang-ayon naman si Paul Artadi na may pasok si Coach Jimmy Alapag bilang head coach ng Gilas, kapalit ni Coach Tim Cone. At ang ilan nating mga kababayan, iminumungkahing magkaroon ng limit sa pagiging MVP ng PBA at iakyat sa pagiging Hall of Fame ang isang player o ang katulad ni Junmar Fajardo sakaling naabot na nito ang saktong bilang ng MVP. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Dalawa sa kasalukuyang hanay ng Gilas Pilipinas mula sa Converge ang pumasok sa nakaraang window ng Asian Qualifiers ng World Cup. Kabilang dito si Justin Baltasar at Juan Gomez de Leaño. Subalit para kay Coach Delta Pineda, tila hindi pa ito sapat. Para sa kanya, mas makabubuti kung makabilang din sa hanay si Justin Arana. Kung bakit, ito ang ipinaliwanag niya sa nakaraang interview ng media. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan po natin ang mga sinabi niya sa report ni Paulo Ambat ng One Sports. Yun nga yung sinasabi ko kay Justin. We're praying na yung Team Gilas Pilipinas sana may pasok siya sa next window ng FIBA. At kung sakaling makasama siya sa susunod na window ng Gilas at sana swertihin, imagine yung 3 guys ng Converge magsasama-sama sa national team. Malaking bagay yun. Parang lahat naman ata ng PBA players nangangarap makatanggap ng tawag mula kay Coach Tim para makapaglaro sa Gilas, di ba? Iba pa rin kasi yung pakiramdam na isuot ang jersey ng bansa at makalaban sa international stage. Pero sabi nga nila mga playoffs, darating yung tamang panahon ng bawat player eh. Hindi lahat agad-agad nabibigyan ng pagkakataon, di ba? Kung tutusin, magandang halimbawa rito si Juan Gomez de Leaño. Ito na nga, yung sa Converge. Hindi naman talaga siya yung original na kasama sa plano. Pero dahil sa injury ni Scottie Thompson, nabuksan ang pinto para sa kanya at nang mabigyan ng pagkakataon, nag-deliver siya dun. Ipinapakita lang nito mga playoffs na bukas si Coach Tim sa paggawa ng adjustments kapag kinakailangan at handa siyang pagkatiwalaan ng player na sa tingin niya makakatulong sa kupunan. Kaya siguro ganito rin ang iniisip ni Coach Delta Pineda para kay Justin Arana. Nakita niya kung gaano kalaking kumpiyansa ang naibalik ni Juan Gomez de Leaño at Justin Baltasar matapos maranasan ang laban kontra Australia at New Zealand. Kung mangyayari ring matawagan si Arana mga playoffs, malaking dagdag din yun. Hindi lang sa Gilas kundi pati sa Converge dahil mas lalaki ang experience at kumpiyansa ng isa pa nilang pangunahing player. At sa pinapakita ni Arana ngayon mga playoffs, wala rin namang siyang dapat ikahiya dyan. 14 points sa opening game, 14 points kagabi. Ibig sabihin, consistent siyang nagpo-produce. Kung ipagpapatuloy niya ang ganitong klase ng laro mga playoffs, darating din ang pagkakataon niya dyan. Baka hindi ngayon baka hindi sa susunod na window. Pero kung patuloy siya magiging consistent at handa siya kapag tinawag, darating ang oras may susuot niya rin yung jersey ng Gilas Pilipinas. Bukod naman sa karamihang netizens, tila isa rin si Paul Artadi sa mga naghahangad na makita si Coach Jimmy Alapag na pamunuan ng hanay ng Gilas Pilipinas. Sa kanyang post online, partikular sa kanyang official Facebook page, ibinandera nito ang matapang na pahayag kung saan tila inaasam nitong maging head coach ng pambansang kupunan ang dating Court General ng Gilas Pilipinas na si Coach Jimmy Alapag, kapalit ni Coach Tim Cone. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan po natin ang mga sinabi ni Paul Artadi sa kanyang official FB page sa facebook.com. Jimmy Alapag as Gilas head coach? #try naman iba. Sa ngayon mga playoffs, humahakot ng iba't ibang reaksyon ang post na yon online. At siguro kaya humahakot ng iba't ibang reaksyon ang post ni Paul Artadi na Jimmy Alapag as Gilas head coach, #try naman iba, is dahil sariwa pa rin sa isip ng marami yung naging kampanya ng Gilas laban sa New Zealand at Australia. May mga sang-ayon kasi na baka panahon na para subukan ng ibang direksyon Pero marami rin ang naniniwala na masyado pang maaga para palitan si Coach Tim. So kung pag-uusapan naman natin si Coach Jimmy Alapag, hindi rin matatawaran ng kanyang credentials. Nagkaroon siya ng karanasan bilang assistant coach sa NBA. Naging bahagi ng coaching staff ng Gilas Pilipinas noon. At ngayon, head coach naman siya ng NLEX dito sa PBA. Ibig sabihin yan, may sapat din siyang kaalaman at karanasan para mamuno sa isang mataas na antas ng basketball program kung sakaling dumating yung pagkakataon niya dyan. Pero sa kabilang side, mga playoffs, bigyan din natin ng puwang si Coach Tim. Siya rin ang coach na nagdala sa Gilas sa gintong medalya sa Asian Games. In fact, tayo ang kasalukuyang defending champion at ilang magagandang panalo sa nakaraan. Tulad ng lahat ng coach mga playoffs, may mga panalo at may mga pagkatalo yan. Bahagi yun ng trabaho nila dyan lalo na kapag kalaban mo ang mga world class na koponan katulad ng Australia at New Zealand.
Sa dulo mga playoffs, normal lang na magkaroon ng iba't ibang opinion ng mga fans. Parehong may kakayahan sila Coach Tim at Coach Jimmy Alapag. Pero sa ngayon, malinaw na si Coach Tim pa rin ang pinagkakatiwalaan ng SBP na pamunuan ng Gilas Pilipinas. Kasi wala naman silang sinasabi tungkol sa palitan ng coach eh. So kung darating man ang panahon na magkaroon ng pagbabago, alam natin lahat sila dyan bukas para sa ganyang sistema. Samantala, base naman sa pananalasa ni Junmar Fajardo sa PBA at tanghaling MVP sa ikasyam na pagkakataon kung saan posibleng makuha nito ang ikasampu ngayong season, iminumungkahi ng ating mga kababayan ang pagkakaroon ng limit or batas sa PBA para maiakyat ang katulad ni Junmar sa Hall of Fame. Ito umano ay hindi para putulin ang ratsada ni Junmar, kung hindi para mabigyan ng pagkakataon ng mga player na may kakayahan katulad nito. Dagdag pa nila, sakaling umakyat sa Hall of Fame ang isang katulad ni Junmar, mas mapagtitibay umano ang kanyang pagiging alamat sa larangan. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan po natin ang mga pahayag ni Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Sa totoo lang sir, pang PBA lang si Fajardo kasi siya lang naman ang matangkad sa PBA. Kaya dapat gawa ng batas ang PBA na may limit ang pagkuha ng MVP kasi kagaya niya, nangingibabaw sa tangkad. Walang kalaban, edi wala nang tatalo sa kanya. Aabot pa siya ng 12 or more MVP. Kaya gawa ng batas na mag-PBA na Hall of Famer na ang MVP na nakakuha na ng 5 para ibang players naman ang makinabang. So parang tama din naman yung netizens sa usapin ng MVP limit. Pero hindi tayo sang-ayon sa sinabi niya na pang PBA lang si Junmar Fajardo. Para sa akin, hindi patas yun eh. Oo, mas mangingibabaw si Junmar Fajardo sa PBA dahil sa kanyang laki at husay. Pero, marami na rin napatunayan si Junmar Fajardo dito sa Gilas Pilipinas. Hindi man perpekto ang lahat ng laro niya sa FIBA, hindi rin pwedeng burahin yung mga naitulong niya sa national team, di ba? Pero dun sa idea ng pagkakaroon ng limit ng MVP awards, may point talaga siya doon. Alam nating malaking debate yon dahil ang MVP ay dapat ibigay sa pinakakarapat dapat. Pero kung sakaling magkaroon ng patakaran na kapag umabot na sa isang tiyak na bilang ng MVP ay automatikong ilalagay na sa Hall of Fame at hindi nakasama sa MVP race, para sa akin, maaari din itong pag-isipan. Hindi ito dahil hindi karapat dapat si Junmar ha. Sa katunayan, walang duda sa talento at dominasyon niya dyan. Ang issue rito mga ka-playoffs is yung pagkakaroon ng ibang player na MVP. Marami rin kasi na dekalibreng players ang paulit-ulit na napapabilang sa MVP conversation pero laging natatabunan kasi nga iisa pa rin ang nananatiling dominante taon-taon. So kung tutuusin, ang pagiging Hall of Famer ay isa ng napakalaking karangalan, di ba? Ibig sabihin niya, napatunayan mo ng iyong kadakilaan at kabilang ka na sa mga pinakamahuhusay sa kasaysayan ng liga. Kaya kung sakaling magkaroon ng ganitong sistema balang araw, hindi ito magiging pag-aalis ng karangalan kay Junmar. Sa halip, magiging pagkilala ito sa kanyang pagiging alamat habang binibigyan din ng pagkakataon ng susunod na henerasyon ng mga bituin na maabot ang pinakamataas na individual na parangal dito sa PBA.